Game na ba? Game na. Welcome. Welcome to another episode of Chef Chef Hooray! Hello everyone! Ngayon gagawa tayo ng dish na trending kaliwat kanan sa social media. Makikita nyo ito, meron sa Pasay, meron sa Quezon City. Ito ang pares or beef pares. Gagawa tayo na may noodles, na may fried rice. Dito lang yan sa Chef Chef Hooray! Chef Chef Hooray! Hooray! Chef Chef Hooray! Chef Chef Hooray! Hooray! Chef Chef Hooray! Chef Chef Hooray! And here are the ingredients. Bone marrow, beef bones, beef shank, onion, garlic, brown sugar, water, pepper, soy sauce, cooking oil, cooked rice, spring onions, cornstarch, bay leaf, star anise, beef broth cubes or beef bouillon ba yan? Egg noodles, boiled egg, shimeji mushroom, garlic toasted or fried garlic, salt, and for toppings we have fried tofu, fried kikiam, fried lumpiang Shanghai, chicharon, and kropik. Ayan, tinabi muna namin yung ibang ingredients kasi medyo masikip. And now, lulutuin na natin yung ating pares gamit ang Tefal multi-cooker. Pero kung wala naman kayo nito, pwede kayong gumamit ng normal na kasirola or pressure cooker, pwede naman yun. Pero this time, we'll be using this cooker. Ang redundant. Tara, screen time. Pakita mo, we're using Jigsaw Live. Pag init kayo magluto, gumamit kayo ng Jigsaw Live. So first, kailangan natin tanggalin ang cover. And then, ilalagay natin yung ating bones. Itong bones na to, ito yung kasamahan ng bone marrow. So, ito yung nasa dulo, pinuto lang natin. Okay? And then, i-add natin ang onting onion, garlic, ang ating star anise. Yung iba hindi nagalagay ng star anise, pero ako, I prefer na lagyan natin ng star anise. Bay leaf, bouillon or beef broth, and then lagyan natin ng onting salt. Ilagay natin yung ating beef shank. And of course, water. So, siguro mga dalawang ganito na water para ma-cover lang yung ating pan kasi gagawa tayo hindi lang ng soup, kundi gagawa rin tayo ng noodles or yung mami. Tapos, lagyan natin ng soy sauce. Mga around 100 to 150 ml. And then, we'll add some sugar. Yung mga hindi po masyadong pwede ng matamis, you can use either yung mga monk fruit or yung mga stevia. And some pepper. So, we'll crack some black pepper. And we'll add some salt. Siyempre mamaya pagkakulo nyo or pag lumambot na siya, kailangan pa natin ulit i-finishing yung lasa. So sa final stage. Ito lang is para mas kumapit lang yung mga flavors, yung mga seasoning natin dun sa ating meat. At the same time, mas lumasa siya since mag-boil siya ng matagal. So, tatakpan na natin siya. Pressure cooker, tapos ipipress natin to beef. Tapos, yan, 30 minutes ang minimum up to 49 to 59. So, lagyan na natin mga 35 minutes. Okay? Ayan, hintayin lang natin hanggang maluto. Boom!
Ayan, nagpakulo na ako ng water dahil dyan natin lulutuin yung ating bone marrow. At the same time, pagkatapos natin pakuluan dyan, magiging soup stock na siya na pwede natin ihalo sa ating pares at the same time or pwede natin isama sa ating beef mami pares. So, ilalagay lang natin yung ating bone marrow. Sa boiling water. Ang importante lang dito is that hindi siya ma-overcook para hindi maubos yung utak niya. Diba? Buti pa ang baka may utak. Ayan, okay na. So, hahanguin na natin ang mga bone marrow. Mamaya naman for finishing, i-blowtorch naman natin siya. So, let's set it aside. At hintayin natin maluto ang ating beef pares. Nag-stop na at mukhang malambot na yung ating pares. So, bindutin na natin to para lumabas na yung air. Okay? 1, 2, 3! Happy New Year! Ayan, bubuksan na natin. Ayan, naamoy nyo ba? Naamoy ko na yung mga flavors and spices na nilagay natin dito sa ating pares. And kung makikita nyo, ayan, nagmamantika na siya. Malambot na nga, it's very, very tender. So gawin na natin ang finishing ng ating soup. At the same time, gawin na natin ang ating fried rice and mami. So habang pinarest natin yung kakatapos na natin i-pressure cooker na beef, is gagawa muna tayo ng fried rice. At gagamitin din natin syempre yung itong sabaw niya, yung oil niya para mas lumasa yung ating rice. Okay? So, we'll have to heat the pan. Hintayin lang natin hanggang mainit na siya. We'll add some cooking oil. Syempre, mas okay if meron kayong mga tirang kaning lamig sa bahay. Mas ma-okay na gawing fried rice. We'll add the garlic. Para lang mas malasa, pwede nyo lagyan ng onion. Pero optional yung ating onion. To give extra flavor, we're also adding a little of shimeji mushroom, but this is optional. Kasi traditional naman, wala namang mushroom. I-brown lang natin ng onte yung ating garlic and onion. We're adding a little bit of soy sauce. To give extra color and extra flavor. Now, we'll add our kaning lamig or yung malamig nating rice. We'll add a little bit of soup stock. Pero yung part na medyo oil part, to add extra flavor. Extra, lahat ng extra. We'll add a little bit of salt. Kung gusto nyo naman medyo mas dark pa siya or mas maalat ng onte, you can still add a little bit of soy sauce. If gusto nyo medyo wet yung, If gusto nyo ng medyo moist, pwede na to. Pero kung gusto nyo yung medyo dry na medyo tostado, like yung normal natin nakikita sa mga paresan, then kailangan pa natin siyang mas lutuin. I'll add a little bit of toasted garlic para mas maging flavorful ang ating rice. We can also add a little bit of spring onions or leeks.
So, ayan, tapos na yung ating fried rice. Nilipatan natin dito sa ating wok yung ating beef pares para sa final seasoning. Okay? So, bilangin nyo naman so. We'll add the shimeji mushroom. We'll add a little bit more of sugar. But syempre, kung ayaw nyo masya sobrang tamis, then huwag nyo lagyan. We'll add some more pepper. We'll add the soup stock, yung kung saan natin pinagpakuluan ang bone marrow para mas maging flavorful ang ating soup kasi yung bone marrow is very rich. Now we'll make some slurry using cornstarch and water. Make sure na nag-boil siya, rolling ball yung gumaganyan-ganyan, diba? Or ganyan. Para to make sure na pag nilagay natin yung slurry natin is mabilis yung reaction niya doon sa thickening agent at kakapal siya agad. So habang pinakukuluan natin yung ating soup at habang pinakakapal natin, we'll torch our bone marrow for our soup and for our mami. Let's torch our bone marrow. Before that, lagyan natin ng onting garlic and onion. Disclaimer, sa paggamit ng torch, make sure na aware kayo sa paggamit niya. Second, kung sa tingin nyo naman na hindi kayo masyado marunong gumamit ito, okay na lang na gamitin nyo lang yung oven or stove. Ito na yung final product. Lalagyan na natin ng ating bone marrow. Pwede natin lagyan ng egg kung gusto nyo, pero kung ayaw nyo, pwede rin wala. Kung gusto nyo overload, pwede din. Katulad ng gagawin natin mamaya sa ating mami. But for plating purposes, i-add ko ang isang boiled egg. And I'll add some garlic. And spring onions. May ginawa tayong chili para i-partner dito. Tingnan nyo na lang dito, lalabas siya kung paano natin ginawa. At i-prepare natin sa ginawa nating fried rice. And this is how you make beef pares. Next time on Chef Chef, hooray! Siyempre, hindi mawawala ang derivative ng pares. Lalo na ang mga Pilipino ay mahihilig sa noodles. So gagawa tayo ng beef pares mami. Hoy! Kamusta ka naman? Uy, okay naman po. Ha? Sabi?